mag-join sa atin sa ating pag-aaral sa Book of Revelation. Maaaring nandito po kayo for the first time. Maaaring hindi nyo naiintindihan kung anong pinag-uusapan. Pero ang Biblia po ay salita ng Diyos. At ang Biblia po, ito po ay sinulat ng Diyos para po basahin po natin, para pakinggan natin, para sundin natin, para mapaghandaan po natin ang buhay pagkatapos po ng buhay na ito. So, nandito po tayo sa Book of Revelation, sa Tagalog, ang Pahayag at ang Apokalipsis. Pinag-aaralan po natin ang mangyayari sa hinaharap. Ito po yung kaisa-isang aklat ng propesiya na nandito po sa Biblia, sa Bagong Tipan. So naniniwala po tayo na ang bawat mananampalataya, lahat po ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay, lahat ng nagsisi sa kanilang mga kasalanan, sila po ay kukunin ng Diyos. Dalawang bagay, either mamatay ka sa buhay na ito, at pag ikaw ay namatay at ikaw ay na kay Kristo, hindi yung reliyon ang tatanungin niya, kundi kung ano ang relasyon mo sa Kanya. Kapag ikaw ay namatay at ibinigay mo ang iyong buhay sa Kanya, sigurado na pupunta ka sa langit. Yun ang tunay na rest in peace. At pangalawa, kung tayo lahat ay buhay pa, at ang Panginoong Jesucristo ay babalik, dahil yun po ang sabi ng Biblia, siya ay babalik. Kukunin niya po ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. At ang bagay na po yun ay tinatawag po nating rapture o pag-aagaw, at yun po ay nakalagay sa Revelation chapter 4. Kaya pinag-aaralan po natin ang Book of Revelation. Naniniwala po tayo na sa chapter 4, ito po yung susunod na prophetic event na mangyayari sa atin. At tayo po ay inagaw na doon po sa Revelation chapter 4. At pagkatapos po tayong kinuha ng Panginoon, maiiwan po yung mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa mga hindi tumanggap kay Kristo, sila po ay maiiwan. At yun po ang beginning or pasimula ng tinatawag na 7 taon ng pagdurusa dito po sa lupa. 7 years tribulation period. At ito po ay mararanasan po ng lahat ng maiiwan. Subalit tayo kung mananampalataya at nagbigay ng buhay sa Panginoon, kukunin niya po tayo. At lahat po ng mangyayari po dito, ito po ay nakasulat sa Book of Revelation. Pagkatapos po ng rapture, ito na po yung 7 seals. Ito po yung 7 seals na pagbubukas doon po sa scroll o doon po sa aklat. At napag-aralan na po natin yung unang seal, yung pangalawang seal, pangatlong seal, pang-apat na seal, pang-limang seal, pang-anim na seal, at nandito tayo sa pang-7 seal, no? Pinakahuli na seal po ng aklat para totally na mabuksan po ito. At sa loob po ng 7 seal na yon ay nakapaloob yung 7 trompeta, the 7 trumpets. At napag-aralan po natin nung nakaraan na dun sa 7 years tribulation period, meron po tayong 7 seals na na-break, 7 trumpets that would be blown or sounded. At pagkatapos po ng 7 trumpets, yung huli nun ay 7 bowls or vials of the wrath of God to be poured out. So hindi pa po tapos, no? So these are successive events. Ito po yung sunod-sunod na pangyayari na mararanasan ng buong mundo. No? Sinasabi ko po ito para paulit-ulit tumatak sa isip natin na ito ay hindi kathang isip, ito ay mangyayari. No? Trumpet number 1 sa Revelation chapter 8 verse 7, quick recap lang po, is the judgment on land. 1/3 ng earth ay masusunog, they will be burned up. 1/3 of the trees are burned up, masusunog ang 1/3 ng lahat ng puno. And all of the grass, lahat po ng mga damuhan ay masusunog. That is the first trumpet, and that is the judgment on land. Pangalawa, pagtugtog ng pangalawang trumpeta ay ang paghuhukom sa dagat, judgment on sea.
na makikita sa Revelation chapter 8 verses 8 to 9, 1/3 of the sea becomes blood. Bakit? Dahil meron pong babagsak na kontinente ang laki doon po sa sea. At marami po ang mamamatay and therefore, ito po ay mapupuno ng dugo. 1/3 of the sea life is killed. Lahat ng mga hayop na naroon ay mamamatay. 1/3 of sea vessels are destroyed. Lahat ng mga nandun na mga vessels ay masisira. Pangatlo po ay trumpet number 3, Revelation chapter 8 verses 10 to 11, judgment on fresh water. So hindi lang po yung sea ang ma-judge, kundi yung fresh water. 1/3 of all fresh water becomes bitter or poisoned, and many will die. Trumpet number 4, Revelation chapter 8 verse 12. 1/3 of all light sources are darkened. This is the judgment on heavenly bodies. The sun and the moon and the stars, mababawasan po sila ng ilaw or init ng 1/3. So kagaya po ng sinabi ko last time, this is partial judgment because 1/3 lang. At meron pa pong 2/3 na natitira. Ang sabi po ni Jesus Christ sa Luke chapter 21 verse 25, there will be signs in the sun and in the moon and in the stars and on the earth. Yan po ang palatandaan niya dito. And at the end of the chapter, which is Revelation chapter 8 verse 13, ano pong sabi? There is an eagle, merong isang agila na lumilipad in mid-heaven, saying with a loud voice, woe, woe, woe. Sa Tagalog, saaba ninyo. Parang kawawa kayo, kawawa kayo, kawawa kayo. To those who dwell on earth, because of the remaining blast of the trumpets of the 3 angels who are about to sound. Sabi niya, kawawa kayo. Dahil kayong mga nandito pa sa lupa, dahil meron pang natitirang 3 anghel na may dalang trumpeta, at kawawa kayo dahil mas matindi pa yung paghihirap dun sa mga susunod na mangyayari dun sa last 3 trumpets. And so the first 4 judgments, kung mapapansin po ninyo, the first 4 judgments involve the destruction of the physical nature or the destruction of ecology. Yun ang sinasabi natin, no? Physical. Masisira. And then we go to chapter 9. What is chapter 9? Chapter 9 is composed of the two trumpets number 5 and trumpet number 6. Revelation chapter 9 verses 1 to 21. I-flash mo nga iha para makita ulit natin. Yan po yung ating pinaka-text. At sa tulong po ng banal na Espiritu, tuturuan niya po tayo, nawa ay bigyan niya po ako ng karunungan at nawa ay bigyan kayo ng pang-unawa at nawa ang Panginoon ay mangusap sa bawat isa po sa atin at sa akin pong limitadong karunungan, itatry ko pong i-explain, subalit ang banal na Espiritu nawa ang siyang mag-illuminate ng kanya pong salita sa oras na ito. May mga words na makikita po tayo dito na pag binasa natin parang napakahirap intindihin. Kahit po ako, nahirapan po akong intindihin. Yung pong word na star, paki-highlight. Yung pong word na locust, paki-highlight. Scorpions, Abaddon, Apollyon, angels who are bound, at yung salitang army. Ito po yung mga words na makikita po natin sa Revelation chapter 9, and I believe that these are figurative words referring to Satan and his demonic forces. No? At kung magbibigay po ako ng pamagat
Sa sermon na ito, ang ibibigay ko pong sermon, ang ibibigay ko pong pamagat ay hell on earth. In the first half of chapter 9, makikita po natin na meron pong attacks na mangyayari dito, and the attacks are limited. And it is for the purpose of torment. But then on the second part ng judgment, makikita po natin that other demons are released. And when other demons are released, people will die. So these demons are given the ability to torment and also to kill people. So punta po tayo doon po sa ikalimang trumpeta, which is the bottomless pit. Ginagamit po yung salitang bottomless pit sa ibang word. Ang word po na yon ay abyss. Yung bottomless pit na makikita nyo po sa Revelation chapter 9, verse 1, na ang sabi dito, the key of the bottomless pit. Okay? Meron po tayong bottomless na soft drinks, di po ba? O, walang katapusan yun. So, itong bottomless pit na to, walang katapusan, walang hangganan, na hukay. At ang tawag po sa ibang word ay abyss. A-B-I-S-S. Ang sabi po dito, then the fifth angel sounded, and I saw a star. So meron pong star dito na sa Greek translation ay aster. It is a heavenly body. Pag sinabing aster or star, it is a heavenly body. Yung bituin na nakikita po natin sa taas. From heaven, kaya lang ang sabi niya, which had fallen to the earth. Yun po ang nakita ni John sa kanyang vision. Nakakita ako, sabi niya, nakakita ako ng isang bituin mula sa langit na nahulog. Okay? Sa lupa. Kaya lang ang problema, hindi siya ordinaryong star. Bakit? Kasi ang sabi po dito, and the key, merong susi, yung bottomless pit or abyss, and the key of the bottomless pit was given to him. So the star is a him. Nakita niyo po? So yung star na yon, ang translation ay aster, na kung titignan po natin ang ordinaryong star, it is not an ordinary star but it is a being. Bakit? Kasi meron siyang him. Verse 2, he opened the bottomless pit, binuksan niya dahil hawak niya yung susi wala sa kanya, ibinigay sa kanya. Di ba? Nakita nyo? Wala siyang susi sa bottomless pit, pero inalaw siya na magkaroon ng susi, ibinigay sa kanya yung susi at siya ang nagbukas doon sa bottomless pit. At ang lumabas po ay smoke, and smoke went up out of the pit like the smoke of a great furnace. Gaano po kaitim ang usok na yon kapag lumabas. And the sun and the air were darkened. Total pollution ng kapaligiran, no? By the smoke of the pit. Verse 3, tignan po natin. Pero bago po ako pumunta sa verse 3, gusto ko pong talakayin tong star, no? Doon sa Revelation chapter 1 verse 20, kung bubuksan po ninyo yung Bible, ang sabi niya dun sa verse 20, the seven stars, aster din po yun, are the seven angels of the seven churches. So, the word star there can also mean angels or angelic beings, or it can also refer to messenger, translated in Greek agelos. Ang ibig sabihin, it can refer to pastors, it can refer to messengers of the Word of God, it can refer to human beings and even to angelic beings. Ginagamit po nating slang yung salitang star, di ba? Ano yon? Superstar, rockstar, megastar, di ba? At kung ano-anong stars, no?
Kailan natin ginagamit yung salitang star? Kapag yung tao ay famous. Okay? Sa Job chapter 38 verse 7, si Job sinabi din niya yung angels as stars. Okay, the stars were praising God, di ba? So it refers to angels. Angelica Lopez, PR, HCR. Sa Revelation chapter 9 verse 1, entonces yung star po doon ay nagre-refer po kay Satan. Bakit? Siya po yung nag-open ng bottomless pit. Okay. Luke chapter 10 verse 18, ang sabi po ni Jesus, you can take note and then basahin nyo po mamaya, pero babasahin ko po. Ang sabi dito, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Sa ibang translation, I saw Satan fall from heaven like lightning. Sino po nagsasalita? Si Jesus. Bakit? Si Jesus ay Diyos. Nandun na siya sa pasimula pa lamang. Kaya nakita daw po niya na si Satan ay bumagsak na parang lightning. Anong lightning? Kidlat. Bakit? Nagniningning po si Satan, remember? Siya po ang pinakamaliwanag na anghel. Siya ang pinakamagandang anghel. No? Lakad pa lang niya, music na. Itsura pa lang niya, maaakit ka na. No? Ikaw ba naman ang bumagsak? Magmula sa langit papuntang lupa kung hindi mo kang lightning. No? Bakit? He is the angel of light. Yun ang sabi ng Biblia. Isaiah chapter 14 verse 12. Sa Nasbi, ganito po ang sinasabi, how you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. Okay? Doon po sa Nasbi translation, star of the morning ang nakalagay. Tapos po doon po sa NIV translation, ang sabi niya, how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. Sa Amplified Version, ang sabi niya, how you have fallen from heaven, light bringer and day star. Pero sa King James Version at sa New King James Version, ang translation ganito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Sa New King James Version, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. The word Lucifer is mentioned only once in the Bible. Isang beses lang po siyang makikita sa dadalawang translation lang. King James Version at New King James Version. The rest of the translation, ang sinasabi sa kanya, morning star, star of the morning, day star, light bringer. No? Yun po yung translation, pero nagre-refer po sa iisang being. Okay? The name Lucifer po kasi ay nanggaling sa salitang Latin. Lux, L-U-X, or Lucis, L-U-C-I-S, which means light. Kaya sa Italian, luce, diba? And fer, meaning bearing. Lucis feri, meaning carrier of light or light bringer. Tama yung translation ng Amplified. Light bringer. Light bringer. Okay? Tama din naman yung translation ng ibang mga versions. Kasi nga star siya. So the star in Isaiah chapter 14 verse 12 sa Hebrew ay Helel, which describes the king of Babylon. No, dinidescribe yung king of Babylon, yung word na Helel, which means shining, shining one, nagliliwanag. No? And so doon po sa Revelation chapter 8 verse 12 naman, doon sa past judgments, yung star doon, yung stars doon na nahulog, hindi po siya yung star na tumutukoy kay Satan, kundi star na heavenly body. Pero dito sa Revelation chapter 9 verse 1, yung star po dito ay may him, therefore it refers to Lucifer na naging si Satan. No?
Ezekiel chapter 28 verse 16, makikita nyo rin siya dito. He is the covering cherub. Imagine nyo, he was a cherub. He was an angel na nandun sa tabi ng trono ng Diyos. He was an anointed cherub, pero nagrebelde siya sa Diyos, kaya siya ay ibinagsak ng Diyos sa lupa. No? Verse 2, punta na po tayo doon. He opened the bottomless pit. Okay? The word bottomless pit or abyss ay na-mention po sa Biblia ng 9 times lang. Hindi Biblia, sa New Testament, I mean. Yung 7, makikita nyo sa Book of Revelation. Makikita ito sa Revelation chapter 9 verse 1 na nakalagay bottomless pit. Sa verse 2, bottomless pit. Revelation chapter 9 verse 11, abyss na siya. Chapter 11 verse 7, abyss. Chapter 17 verse 18, abyss. Revelation chapter 20 verse 1, abyss. And verse 3, abyss din. There are only 2 words outside of the book of Revelation, that is in the book of Romans. No? At doon sa Romans chapter 10 verse 7 at doon sa Luke chapter 8 verse 31. Doon yung makikita yung word na abyss outside of the book of Revelation. Kung maaalala nyo po yung kwento ng demoniac doon sa Luke chapter 8, yung Jesus cured the demoniac dun sa Gadarene. Naalala nyo po yun? Yung man at the Gadarene na sinaniban po siya ng napakaraming demonyo. At ang sabi ni Jesus, anong pangalan mo? At ang sabi niya, Legion. Bakit? Dahil sobrang dami yung sumanib na masasamang demonyo o espiritu doon po sa taong yon. Ibig sabihin, yung 1/3 na sumama kay Lucifer, binagsak sa lupa, some of them, yung iba po sa kanila, ay demons na nandito po ngayon. Kaya totoo pong may demonyo. Kahit na hindi nyo tignan yung asawa nyo. No. Meron po talagang demons. Totoo po yun. Kaya merong witchcraft, meron yung bakit gano'n ang ugali ng asawa ko, ng anak ko, ng ganyan, bakit ito sinasaliban? Kasi nga meron. Okay? So dito po makikita nyo na meron pong demons na sumanib po doon sa taong yon. Pero noong nakita nila si Jesus, sabi niya, sabi ni nung demonyo, ano ang parang natakot siya na ano ang kinalaman niyo sa akin? You son of the most high God. Sabi niya, kilala nila si Jesus. Bakit? Noon pa nakita na nila. Kasi nga si Jesus ay Diyos. Diba? Nakita nga nila paano binagsak silang lahat dahil sa kanilang pagre-rebelde. So, ang sabi po nila, huwag mo kaming, ano sabi doon? Sa verse 31, do not throw us or huwag nyo kaming dadalhin sa abyss. I want to read that. Hindi ko kasi memorize yung exact words. Pero gusto kong basahin Luke chapter 8. Hindi ko ma-turn ang aking page. Okay? Luke chapter 8, verse 31. Ang sabi po dito sa verse 31, they were imploring him not to command them to go away into the abyss. Malaya sila, di ba? So sabi nila, huwag mo kaming dadalhin sa bottomless pit. Bakit? Anong meron sa bottomless pit? Anong meron sa bottomless pit? Nakakulong sila doon. Di nyo napansin, binigay yung susi doon sa karapat dapat sa kanila na maghawak at magbukas nun. He was Satan.
And there are bound angels in the pit. Sa kulungan, sino yung binabartulina? The worst and the worst. Bakit kinukulong ang masamang tao para hindi gumala? Di ba? So, ibig sabihin, itong mga demonyo na ito na sumanib doon sa tao, nakiusap, ayaw namin pumasok doon. For us, demons are already very bad. But to them, meron pang mas masama kaya sa kanila. Parang sinasabi nila, huwag nyo kaming isama dun sa mga nandun pa na mas masama pa kaysa sa amin. Okay? Nandun sila. They are unclean spirits. And so, ano sabi ni Jesus? Dinala sila dun sa swine, dun sa mga baboy. Kaya sila'y nagtakbuhan at sila'y nahulog doon sa bangin. So, the abyss is the bottomless pit. And it is said to be in the heart of the earth where the worst of the demons are kept. Kung babasahin lang po natin at pag-aaralan ang Bible, ganun po yun, no? 2 Peter chapter 2 verse 4, sabi po dito, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, Tartaru, or underworld, okay, yun yung translation, and committed them to pits of darkness, reserved for judgment. So, meron pong kinast si Jesus doon sa underworld, doon sa Tartaru, into hell, kanya, na naka-reserve for judgment. Okay? Jude chapter 1 verse 6, and angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, He has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. What is the great day? Tribulation. Naka-reserve po yan. May mga naka-reserva. So these verses indicate that the worst of demons are kept into the abyss, and there will come a day that they would be released. For Satan will be given the key, and he will be allowed to open the abyss and let the worst of the demons come out. They will come to earth. Verse 3. Pwede kayo hanggang alas 2? Joke. Okay. Verse 3. Then out of the smoke came locusts upon the earth, and power was given them as the scorpions of the earth have power. Sa Bible, pag sinabing locust, ano po sila? Salot. Plague. Pag lumabas ang locust o ang balang, ubos lahat ng green. Tama? Ubos lahat. Ganun po sila. No? So, pero dito po, makita po natin, ang sabi sa verse 4, di ba, pagdating ng locust, kakainin lahat ng green. No? Pero ang sabi sa verse 4, they were not told to hurt the grass or to harm the grass of the earth, nor any green thing, nor any tree. They are not ordinary locusts, but only the men who do not have the seal of God on their foreheads. So naniniwala po ako, everyone on earth pwede po nilang i-harm or i-hurt or i-torment except for the two groups. Ano yung two groups na yon? The 144,000 Jewish evangelists and their converts. Yung mga naniwala sa Panginoong Jesucristo at nagsisi during the time of evangelization. And so they are not harmed. No? So hindi sila ordinaryong locusts because locusts feed on leaves and trees. Pero ito hindi. No? And then,
Doon po sa verse 5, and they were not permitted to kill anyone, but to torment for 5 months. And their torment was like the torment of a scorpion when it stings a man. Hindi sila pwedeng pumatay, pero pwede sila magpahirap sa loob ng limited time. 5 months. Do you know that the maximum lifespan of a locust is 5 months? Tinignan ko po kahapon, sabi ko, ang lifespan pala niya ay 3 to 5 months. Depende sa kung anong uri ng locust. Okay? Nakagat na ba kayo ng scorpion? Ganun daw kasakit. Nakagat na kayo almeno ng bee? Masakit. Yung langgam na nga lang, masakit. Pero ang sabi ko dito ang sakit daw ay kagaya daw ng sting ng scorpion. And we know that yung scorpion po ay makamandag pag nasa atin. No? Yun po ang sabi ng Bible. No? At dun po sa verse 6, gustuhin ng tao na mag-suicide. Magsusuicide po ang mga tao pero hindi sila mamamatay. Magsusuicide sila dahil sa sobrang sakit na nararamdaman nila. Nakakita na po ba kayo ng tao na merong sakit na malala na nagpe-pray na lang siyang sana mamatay na lang ako kasi parang hindi ko na maramdaman kung sakit na to. Baka mas matindi pa po. But, ang sabi ng Bible, hindi po sila mamamatay. Verse 11, bakit alam natin na hindi po siya ordinaryong locust? Ang sabi po ng verse 11, they have a king over them. They have a king over them. Doon po sa Proverbs chapter 30, verse 27, ganito po ang sinasabi. The locusts have no king, but all of them go out in ranks. Wala pong hari ang mga locusts. Malinaw na nakasulat sa Proverbs 30 verse 27. Pero yung locust po sa verse 11, meron silang king. At ang sabi po ng Bible, yung king po nila ay the angel of the abyss. Who is the angel of the abyss? Ang pangalan daw po niya sa Hebrew, may Hebrew pa siya, may Hebrew Greek pa siya. Ang pangalan niya sa Hebrew ay Abaddon at ang sa Greek ay Apollyon. Bakit po sinasabi? The same lang ang translation, the destroyer. John chapter 10 verse 10, the thief cometh only to steal, to kill, and to destroy. He is the destroyer. Sino po ba? Sisirain niya, wawasakin niya ang buhay mo. Ito po ang tawag po sa kanya, and it refers to Satan. And they have ranks. Meron silang rango. Kaya nga doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, di ba? Ang sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness. Meron silang rango. Kaya kagaya rin po ng mga angels na meron din po silang rango. To sum it up, doon sa trumpet number 5, mankind will be tormented by demons for 5 months, except for the 144,000 and their converts who have been sealed, and people will long to die, but death will elude them. Yun po yung summary nun. And let's go to the sixth trumpet, Revelation chapter 9. Umpisahan po natin dun sa verse 6 at diretso po yun sa verse 21. Ang sabi po sa verse 13, 9 verse 13. Bago po yun, sa verse 12, ang sabi niya, the first woe is past. Behold, 2 woes are still coming after these weeks. Verse 13, then the sixth angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden star which is before God. Hindi natin masyadong tatalakayin, but this is the place of the mercy of God. Doon po sa 4 horns na yun, mababalikan mo doon sa Old Testament about doon sa tabernacle. No? Kung nagba-Bible reading kayo, nabasa po ninyo yun. No? So it talks about the mercy
of God. Sa verse 14, ang one saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. Kanina po, na-release na po yung mga locust, yung mga demons. Galing sila sa bottomless pit, no? Yung four angels po dito, ang sabi po ng Bible, who are bound. Therefore, yung angels po dito ay hindi good angels, kundi they are the bad angels. Okay? Angel nga sila, di ba? But they are bound. Ang sabi dito, release. Pakawalan nyo yung ilan? 4. Palagi pong 4 kasi north, south, east, and west. Okay? 4 angels bound at the great river Euphrates. Take note, hindi po sila nasa bottomless pit. Nasaan sila? Nandun po sila sa great river Euphrates. So these are demons that are out of the abyss. They're not in the abyss, but they are from the river Euphrates, no? Ano po ang significance po ng river Euphrates? Ano po ba ang Euphrates? Saan po ito matatagpuan? Tignan po natin. Sa mga past natin na pag-aaral, nasaan po ang Euphrates? Nasa ancient Babylon, which is now in modern Iraq. Nandun yung Euphrates River. And makikita rin po natin sa Genesis chapter 2 na dun po ang Garden of Eden. Nabasa nyo? Yung may 4 doon na river. Nandun ang Tigris, nandun ang Euphrates, mayroon pang 2 doon na river. At nung nagkasala si Adan at si Eva, di ba nagkaroon ng hinarang ng cherub. Kaya, hindi ka makakapasok doon. No? So, spiritually, something is going on. Diba? Kaya nga yung bound angels, na bound siya doon sa ancient Babylon, which is Iraq. Nakita niyo yung Iraq ngayon? Bawal puntahan, di ba? But there will come a time na ibabangon yan. Magiging sentro ulit ang Iraq. But anyway, sa susunod po na mga pag-aaral po yun. Sa Revelation chapter 18, makita po natin doon na Babylon has fallen. And we know that Babylon is Babel, yung kauna-unahang occult worship naganap sa Babel. Alam niyo yun, yung people try to reach the heavens. Kaya nagkaroon ng iba-ibang salita. Kasalanan nila yun. Okay. Kaya yung Tower of Babel, yung ginawa ng tao. So, doon nag-originate yung worship of moon, stars, and heavenly bodies. At doon po nag-originate ang occult worship. At kung papansinin niyo, kahit sa paligid na yun, ni halos wala akong makitang Kristiyano. Mahirap i-penetrate. Andun ang mga demonyong nakabaw. Diba? So, tignan po natin. Ilang tao na po kaya sa panahon na yun ang natitira sa lupa? Magkaroon tayo ng estimate. Ilan na po ba tayo sa mundo ngayon? 8 billion, di ba? 8 billion. Alam niyo ba yun na 8 billion na pala tayo? More than, hindi 8 billion na flat. More than 8 billion na po tayo ngayon. So, doon po sa fourth seal, ilan pong namatay doon na pinag-aralan natin? 1/4 of the population was already dead. So, kung ang population ay 8 billion, kung sakaling rapture na at tribulation na, kung 8 billion ang population, ilan po yung 1/4? 2 billion. Okay? 8 billion minus 2 billion. 6 billion na lang. Sige, magkwentahan na lang muna tayo. Pero mahina ako dito, no? Pero doon po sa fifth seal, meron po tayong mga tribulation saints. So, pwera pa po yung na-rapture. Okay, di ko alam kung ilan ang mararapture sa mundo. Pero minus na din yun.
8 billion minus na-rapture ng mga Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano, yung hindi yung pasimba-simba ka lang, kundi totoong Kristiyano ka, na-rapture ka, o dinales ka na dun sa 8 billion. O ilan na lang kaya yun? At doon sa verse 18, ang sabi po ng Bible, 1/3 of the population, di ba? 1/3 of the population ay papatayin, di ba? Nakita nyo? Okay, 1.5 billion, minus na naman yun. Tansyahan na lang po na almost half of the population is already gone on the 6th trumpet. Kunyari na lang, kalahati na lang po ang natira. 4 billion, sabihin na lang po natin, yun na lang po ang natira. So hindi na po ganun karami ang tao. Tapos po, dun sa verse 16, gusto ko lang po kayo mag-imagine, ano? Kasi po dito sa verse 16, ang sabi dito, the number of the armies of the horsemen was 200 million. At ang sabi pa po ni John, I heard the number of them. I heard the number of them. Ganun karami. But this number is unprecedented. Noon po, nagyabang kasi ang China noon, na meron, na kaya daw po nilang mag-produce ng 200 million na mga sundalo. No? Yun po yung sinasabi po nila noon, noong 1965 pa yun. Nakalagay sa Time Magazine. Pero hindi po ako naniniwala. Dahil dun sa Second World War, pag sama-samahin mo ang lahat ng army sa buong mundo, 70 million lang. No? So yung 200 million na ito ay napakarami kung sa palagay mo ay tao sila. That's why I believe na hindi po sila tao. But they are an army of fallen angels. Ito po yung aking pananaw sa part po na ito. Kasi 200 million. Specific si John eh. 200 million yung nakalagay po dito. At ang sabi po dito, verse 18, a third of mankind was killed by these 3 plagues. Ano yung 3 plagues? By fire, the smoke, and the brimstone, which proceeded out of their mouths and in their tails. Okay. So marami pong mga haka-haka, diba? Ang sabi po ng iba, baka helicopter yun, tapos may tao sa loob ng helicopter, kasing helicopter may buntot, no? Maaari, yun ang sinasabi nila, but I don't really agree. Bakit? Kasi may leader sila. Yung leader nila is the star, is the fallen star, na may susi nang galing sa abyss, no? So hindi ako naniniwala na tao ito, kundi sila po ay demonic forces. At naniniwala po ako na ito yung time na kung saan sila po ay i-prepare. Tignan nyo na lang po yung hindi ko makita. Eto to, verse 15. Chapter 9, verse 15. Basahin natin. And the 4 angels who had been prepared for the hour and the day and the month and the year were released so that they would kill a third of the mankind. Very specific ang Diyos dito. May oras, may month, may year, may time kung kailan sila i-release. Yung pong 4 angels na nandito. Masakit na po talaga ito. Masakit kung meron po tayong mga mahal sa buhay na maiiwan during the Great Tribulation period. Verse 20, the rest of mankind who were not killed by these plagues. May mga maiiwan pang mga tao. Bakit? Ito pong mga pangyayari na ito na naganap at magaganap, ito po ay way pa rin po ng Diyos para kunin ang kanila pong attention. Para sabihin sa kanila na may time pa na magsisi kayo sa kasalanan ninyo at tumalikod para hindi kayo totally na mawasak. Ito po yung way ng Lord. Ito po yung trumpet call para magsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Pero ang masakit, verse 20, the rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent.
They cursed God. No? They did not repent of the works of their hands. They still worship demons. Ang sinasamba pa rin nila, hindi yung buhay na Diyos. Ang sabi ng Bible, ang sinasamba pa nila ay yung mga demons. Anong demons? Sila yung mga idols. Mga gawa ng tao. Idols of gold and silver and of brass and of stone and of wood, which can neither see nor hear nor walk. Marami pa rin pong mga tao ang gumagawa nito, idolatry. Alam nyo ang galit na galit ang Diyos. Alam nyo ba na during the time of Moses, kaya pinatay niya lahat ng mga nandun na sumamba sa Diyos-Diyosan? It's because God hates idolatry. Hindi lang yung pumaris ka, hindi lang yung gumawa ka ng Diyos-Diyosan para sambahin, kundi gumawa ka ng isang rebulto para sabihin mong ganito siguro ang itsura ng Diyos. No, malinaw po ang Diyos dyan. You cannot compare God to this. Ang sabi ng Bible, God is a spirit. And those who will worship Him must worship Him in spirit and in truth. Imagine mo, the rest of mankind, sumasamba pa rin sila at lumuluhod para iligtas sila ng mga Diyos-Diyosan na to, na ang sabi ng Bible na hindi nakakakita at hindi nakakalakad. At pangalawa, verse 21, at dito po tayo magtatapos muna, and they did not repent of their murders. Mga tao po, ang dami na pong kriminal. They will kill each other. They did not repent of their murders, nor their sorceries. Paki-research ang word na sorceries, kung ano ang translation sa Greek. It is not magic arts. Tignan ninyo yung may translation ng Greek. O anong translation? Nakita nyo po? Pharmakeia. Drugs. Alam nyo ba na ang drug addicts hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos? No. Nakasulat yan sa Revelation chapter 20. May listahan doon na 7 na hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Pharmakeia. They did not repent of their idolatry, of their murders, of their sorceries. They did not repent of their immorality, nor of their thefts. What is immorality? You know immorality. Kaya natin pinag-aaralan ito because we love you. God loves us. What is immorality? Adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, lahat ng sinasabi ng mundo na tama pero mali. Ano man na sinasabi ng Diyos sa Biblia na black ay black. Puti ay puti. Walang gray. Tinuturo natin at pinag-aaralan ito because binigay ng Diyos ito. Because He loves you, He loves me, He does not want anyone to perish. Dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan na Kanya pong nilikha. And hell was not prepared for you. And for me, it was prepared for the devil. Kaya ang diablo, nagdo-double time para sa ganon, may kasama siyang pupunta sa impyerno at mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Because in Revelation chapter 20, makikita po natin, he will be bound. Satan will be bound. And he will be put to the lake of fire together with his cohorts and together with those people who did not repent of their sins.
Kung minsan may mga nagpe-pray, hindi po ako nag-criticize. Pero sa prayer nila sabi niya, I bind you, Satan. You cannot bind Satan. He's at loss. Nakarinig na ng prayer na gano'n? I bind you, I bind you. Kung tinalihan mo na siya, ba't nakawala pa? If you has bound him, remain him bound. Parang di na makagalaw. He's the God of this world. Malaya siya. Malaya yung demons. Why? Sila? Inalaw sila. Pero limited na yung time nila, bilang na. Kaya hindi nyo napapansin, the devil came to steal. Pinagnanakawan niya kayo. Ninanakaw niya lahat ng mabuti, maganda sa buhay mo. Ninanakaw niya. Ang sabi ng Bible, kaya lang naparito magnanakaw para magnakaw, to steal, to kill, para patayin ka. Tignan mo ang tao, kapag nalulung na sa bisyo, kapag sa kasalanan, nabaon sa utang, nabaon sa kahihiyan, anong ginagawa? Nagpapakamatay, di sira ka na, di mission accomplished ng diablo. Nakikita niyo yung tactics niya? He will destroy families. Diba? Kaya nga sa mga patalastas, ano na lang makikita mo doon? Na parang smoking, nakalagay, smoking is dangerous to your health. Char. Bakit? Pinopromote ang sigarilyo. Kahit naman ilagay mo yung warning doon, marami pa rin naninigarilyo. Why? Kasi nakagapos ka. Spiritually, binihag ka ng diablo. Pero pwede kang palayain ni Jesus. Kasi napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo. That's why you can do all things through Christ who gives you strength. You don't have any strength. Only God can give you that strength. Alam mo bakit mahirap kumawala sa drugs? Alam mo bakit ang sarap mag-drugs? Kasi it's one of the tools of the devil para wasakin ang buhay mo, ang pamilya mo, ang lahat sa'yo. Yun. Para isang araw makasama ka niya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi ito kwentong barbero. Hindi ito pabula. This is the Word of God. At pag dumating ang panahon, huli na ang pagsisisi mo. Walang nagsisisi sa umpisa. Lahat nagsisisi sa huli. At ayaw ng Diyos na yung buhay natin masisira. Mga kapatid, only one life binigay ng Diyos sa atin. Iisa lang yan at hindi mo yan buhay. Buhay na yan. God gave you life, but that life is not yours. Na i-decision mo kung anong gagawin mo sa buhay mo. Ang buhay na yan sa isang kisap mata pwedeng kunin ng Diyos. Sa oras na to, pag sinabi ng Diyos, time is up, your time is up. At kung sa oras na to, at dumating ang Panginoon, at sa oras na ito, nabawian ka ng buhay, makakapagsisi ka pa ba sa kasalanan mo? That's why the Bible says, now is the time of salvation. Huwag mong sasabihin, bukas na lang ako magsisisi. Or siguro naman, may time pa ako para humingi ng tawad mo. The Bible says, today is the day of salvation. God loves you. At actually, hindi ka mamamatay na hindi mo narinig ang Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo? Makasalanan ka. Pero mahal ka ng Diyos. Pinadala niya kanyang bugtong na anak na magdusa sa krus na dapat ikaw ay magdusa. Ang gagawin mo lang, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang Diyos lang ang pwede magbago sa'yo. Ang Diyos lang ang pwede magbigay ng himala. And the greatest miracle that God can give you is a changed life. Alam niyo ba na kapag ang buhay niyo na bago ng Diyos, yan ang pinakamalaking himala? Amen. Kasi akala ng iba, yung himala, yung nakakita ang bulag. Temporary yun. Pero ang buhay mo, na dati kang makasalanan, dati kang lulong sa bisyo, binago ng Diyos, yan ang himala. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kaya natin pinag-aaralan ito hindi para umano. Alam natin. Hindi sana magkaroon po tayo ng puso na ipanalangin ang mga tao na napapahamak.
mga mahal natin sa buhay. Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Maaaring nakakalungkot ang kwento or yung verse na nabasa natin sa verse 20 to 21 that the people there did not repent, but maybe this is your story. Na hindi ka pa rin nagsisisi hanggang ngayon sa iyong mga kasalanan. And God is giving you a chance right now. At nais niya na isurrender mo yung hindi mo kaya na gawin. And God will do it for you. You do the first step and God will do the rest. Sabihin mo lang, sabi ng Bible, kilalanin mo, aminin mo na nagkasala ka. Yun lang ang gagawin mo. Aminin mo sa Diyos na nagkasala ka, nagkakasala ka. Humingi ka ng tawad. Ang sabi ng Bible, ang pagsisisi ay metanoia. Ibig sabihin, to turn away or to change your mind. You change your mind. Mag-iibang isip mo, amumuhian mo ang kasalanan. You do not enjoy sin. A true Christian is not the Christian or not the person who comes to church every Sunday, but the one who turned away from his sin, changed his mind, repented of his sin, and accepted the Lord Jesus Christ into his life as Lord and Savior. Yun ang Christian. At yun ang makakasama ng Panginoon sa langit. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, marami pong salamat sa inyong pong biyaya. Salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan, na hanggang ngayon at sa maraming pagkakataon, tinatawag po ninyo ang inyong mga anak. Tinatawag po ninyo ang lahat ng tao para magsisi. Mula Genesis hanggang sa Revelation, Lord, nandun ang inyo pong invitation para magsisi. Andun ang inyong pagpapakita na this is not just judgment. The book of Revelation is not just about judgment, but it's all about mercy. Na kaya nyo pong ibigay ang inyo pong awa, ang inyo pong habag. Ang sabi po ninyo sa inyong mga salita, lahat ng lumalapit sa inyo kailanman ay hindi mapapahiya. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Lord, we pray na ang inyo pong mga salita sa amin pong pag-aaral, sa amin pong pagbabasa, nawa maging buhay. Ito po'y maging buhay na mensahe para po sa amin. Salamat po sa oras na ito. Kung meron po sa aming kalagitnaan sa oras na ito at lahat ng nagjo-join online na hindi pa po sigurado sa kanila pong kaligtasan sa oras na ito, Lord, kayo po ang humipo sa kanilang mga puso at nawabigyan niyo po sila ng katapangan, Lord, na lumapit sa inyo, aminin, sila po'y nagkasala at tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin ang regalo na nagmumula po sa inyo. Father God, salamat po sa inyong biyaya na bagamat hindi kami karapat-dapat, Lord, minahal niyo kami, namatay kayo para sa amin, niligtas niyo po kami, at sinecure niyo po ang aming future at alam namin, hawak niyo po ang aming buhay. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong hymn of commitment, if you need some prayer, punta lang po kami.